Tahimik na nakaupo si Aliana sa kanyang kama habang nakatanaw sa labas ng bintana. Kanina pang tumutunog ang cellphone niya, subalit hindi man lang niya binibigyan iyon ng atensyon. Aliana, yung cellphone mo, kanina pang ring ng ring. Wala ka bang balak sagutin yan? Hiyaw ni Stella, ang kanyang matalik na kaibigan, mula sa banyo. Bumuntong hininga si Alina bago wala sa sariling pinatay ang tawag. Kailan ko ba sinagot ang tawag na to? Mahina siyang tumawa bago nagsuot ng sapatos. It's been month, Alina. Hindi ka pa rin ba nakakapag-decide na bumalik? I feel unsafe there, Stella. Dito, feel ko, safe ako. Then answer the call. Sabihin mo na, ain't no way I'm answering that call. Tanggi agad ni Alina sa kaibigan. Then block the number. Simple lang, di ba? Para hindi ka na rin maabala. Block it then. Bumuntong hininga si Alina sa mga binitawang salita ng kaibigan. Ayoko. Kahit papano naman, concerned pa rin ako. Gusto ko pa rin maramdaman nila na nandito lang ako. Na hindi ako lumayo. Kalaunan ay tumayo na si Alina bago isinabit sa kanyang balikat ang sling bag niya. Nang masiguro niyang maayos na siya, lumabas na siya ng kwarto at nagpaalam sa kaibigan. Lumabas siya ng apartment nila at dinako ang kanyang motorsiklo pagdakay sumakay roon at ginamit patungo sa kanyang bakery shop na hindi naman kalayuan sa tinitirahan niya. Pagmamay-ari ni Alina ang Baked by Alina, isang bakery shop na itinayo niya ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Sa katunayan, nagsimula siya mula sa scratch. Bumili siya ng hindi naman kalakihang pwesto kung saan itinayo niya ang pangarap niyang negosyo. Hindi naglaon, nabuo ang Baked by Alina. Nang pumasok si Alina sa kanyang shop, binati agad siya ng mga staff niya. Masaya at nakangiti niya ring binati ang mga ito. Daniela, wala kang suot na hairnet. Wika ni Alina sa isa sa mga tauhan niya nang makapasok siya sa baking area kung saan ginagawa ang mga tinitinda nilang tinapay. Kasalukuyan silang gumagawa ng mga tinapay at ito lang ang walang suot na hairnet. Naku, nakalimutan ko po, Ma'am Alina. Pasensya na po. At dali-daling kumuha si Daniela ng hairnet at sinuot iyon bago bumalik sa pagtatrabaho. Kamusta ang mga equipment natin? Okay naman ba? Walang mga sira? Yung mga mixer? Yung mga oven natin? Sunod-sunod na tanong ni Alina sa mga ito. Na-check ko na po kaninang madaling araw, Ma'am Alina. Okay naman po silang lahat. Sagot ni Raul, ang bakla niyang tauhan. Nakangiting tumango si Alina. Mabuti naman. Nga pala, yung cake na kukunin mamayang 10:00, ginagawa niyo na ba? Yes po, ma'am. Nakasalang na po. Nakangiti namang tugon ni Michelle. Muling napatango si Alina. Sinigurado niya pang nasa maayos ang lahat dahil takot na takot siyang pumalpak. Ayaw niyang magkaroon ng issue ang shop niya, kaya't hanggat maaari ay sinisigurado niyang maayos ang production ng mga produktong itinitinda nila, lalo na ang mga tauhan niya. Araw-araw din niyang pinapaalalahanan ng mga ito na dapat ay palaging nakangiti sa harap ng mga customer dahil doon nagsisimula ang magandang relasyon nila sa isa't isa. Maya-maya pa, tumulong na rin si Alina sa paggawa ng mga tinapay. Bukod kasi sa pagiging owner, hands-on din siya. Lahat ay ginagawa niya para hindi gaanong kabigat ang mga trabaho ng mga staff niya. Pagkatapos gumawa ng tinapay, tinulungan din niya ang iba pa niyang tauhan na magtinda. Isa ngang pandi. Pandi ano po, sir? Masiglang tanong ni Alina sa lalaking bumibili. Pandi cute. Tugon nito kaya hindi mapigilan ni Alina ang matawa sa tinura nito. Pakiramdam niya ay natulala ito. Hindi niya makita ang ekspresyon ng mukha nito dahil may suot itong helmet. Pero maya-maya pa ay hinubad na nito iyon kaya tuluyan na niyang nakita ang mukha nito. Gwapo ito, sa totoo lang. Pero ang napansin niya, nakatitig lang ito sa kanya. Animoy walang balak na alisin ang tingin sa kanya. Sir, ano pong bibilhin niyo? Sabay lunok ni Alina ng mariin. 5. 10 piraso ng pandicute. Pandikoko. Parang tulirong sagot sa kanya. Gayunpaman ipinagsawalang bahala na lang iyon ni Alina. Kumuha siya ng supot at inilagay roon ang 10 piraso ng pandikoko
bago inabot dito. Nag-abot naman ito ng bayad at nang susuklian na niya, bigla itong kumaripas ng takbo. Anong nangyari sa lalaking yun? Bagsak ang pangang tanong ni Alaina sa sarili. Parang kinikilig ang kifi ko, Ma'am Alaina. Wika ni Raul na nasa tabi niya. Che, walang ganon no? Assuming ka. Paano kasi? Ang gwapo ng lalaking yun. Tsaka, hindi ko natanong ang pangalan niya o nahingi man lang ang number niya. Asa ka pa? Ikaw talaga, Raul? Basta gwapo, type mo na agad. Sana sa susunod, wag ka lang tumingin sa itsura. Tingnan mo rin ang puso niya. Kung malaki ba? Yung ibaba niya. Titingnan ko rin po ba kung malaki o maliit? Nangingising singit ni Raul. Si Raulo ka talaga, Raul. Ang isipin mo, sana'y bumalik siya para makuha niya itong sukli niya. Iling ni Alaina. Mukha namang mayaman ng lalaking yun. Asa pang balikan niya yung 10 piso niyang sukli. Ako na lang, Ma'am. Ipangtataya ko sa wedding. Matigil ka nga, Raul. Basta, hintayin mo siya. Kung hindi bumalik hanggang mamayang gabi, ihulog mo sa tip box para may paghatian kayo pagkatapos ng buwan, okay? Animoy na pilitang tumango si Raul ng sandaling iyon, kaya naman iniwan na ito ni Alaina. Bumalik siya sa baking area kung saan ginawa niya ang cake na kukunin mamayang 3:00. Maaga pa naman kaya kalmado lang si Alaina sa pagtatrabaho. Nang matapos ang maghapong trabaho, umuwi na rin si Alaina sa kanyang apartment. Ipinatong niya ang kanyang bag sa kama at nagtungo sa banyo upang maligo. Pero saktong paglabas niya, narinig na naman niyang nagre-ring ang cellphone niya. Alaina, ang cellphone mo! Hiyaw ni Stella na abalang nanonood ng TV. Naiiling na nilapitan ni Alaina ang cellphone niya at pinatay iyon. As usual, iyon at iyon pa rin ang tumatawag sa kanya. Minsan napapagod na siya sa paulit-ulit na pag-ring ng cellphone niya. Nakakarindi na sa tenga, pero tinitiis niya dahil ayaw niyang magmukhang masama sa mga ito. Hindi pa ba sapat sa kanila na nagre-ring ang cellphone niya para maisip nilang nasa maayos ang kalagayan niya? O kailangan niya pang sagutin iyon para matahimik sila? Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Alaina. Nawala na siya ng ganang kumain kaya naman imbes na umalis ng silid, nanatili siya roon hanggang sa makatulog siya. Pero paudlot-udlot din ang pagtulog niya dahil nagigising siya sa tuwing napapanaginipan niya sila. Marahil ay dahil ito sa kakaisip sa kanila at sa isang bagay na ginawa niya ilang buwan na ang nakakalipas. Order for Miss Pandicute! Mabilis na napalingon si Alaina nang marinig iyon sa isang pamilyar na tinig. Sa harapan niya ay bumungad ang lalaki noong isang araw. Sir, ikaw po pala. May sukli ka pa po, pero bigla kang tumakbo. Nakangiting wika ni Alaina rito. Yun ba? Huwag mo nang isipin yun. At pinatong nito sa estante ang isang cup ng kape. Order para sa nag-iisang Pandicute. Nito pa habang malapad na nakangiti. Pandicute? Teka, ako bang tinutukoy mo? Mahinang tumawa ang lalaki. Hindi pa ba obvious, Miss Pandicute? Sabay kindat pa nito. Pakiramdam ni Alaina ay napako siya sa kinatatayuan ng sandaling iyon habang nakatanaw sa lalaki. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis sa lalaki dahil sinabi nito. Hindi ako umorder ng kape. Hindi sa akin yan. Agad natanggi ni Alaina. Sigurado ka po ba? Sabi kasi, dito ko raw dalhin. Sumunod lang po ako. Trabaho ko lang po kasi. Oo, sigurado ako. Hindi naman ako mahilig mag-order. Actually, kakatapos ko lang magkape. Baka nagkamali ka lang. I-check mo ulit. Baka sa ibang shop pala. Imposible, Miss Pandicute. Hindi ako pwedeng magkamali. Dito po talaga ang location. Para walang gulo, sa akin na lang. Sambit ni Raul na bigla na lang sumulpot sa likuran ni Alaina. Kinuha ni Raul ang kape at nang iinumin na, bigla itong pinigilan ng lalaki. Teka, para kay Miss Pandicute yan. Hindi nga raw siya ang umorder, di ba? Malay mo, para sa akin pala. Nangingiting sambit ni Raul. Teka, hindi ba't ikaw yung lalaking bumili rito noong nakaraan? May sukli ka pa. Gusto mo bang kunin? At saka, bakit Miss Pandicute ang tawag mo sa madam namin? Siya si Alaina de la Rosa. Ikaw, anong pangalan mo? Dagdag pa nito. Ngumiti ang lalaki. Kael Navarro.
Iyan ang pangalan ko. Mams, ang gwapo na nga, ang gwapo pa ng pangalan no. Bulong ni Raul sa kanya. Umiling si Alaina. Ang aga-aga puro ka landi, Raul. Bumalik ka na nga sa loob. Ipagpatuloy mo na lang ang paggawa mo ng tinapay kaysa nandito ka. Ibinalik ni Raul ang kape sa estante. Sige na nga, Mams. Yang kape mo, inumin mo na. Kung ayaw mo, ako ang iinom. May pang-aasar pa nitong wika at kumaway pa kay Kael bago tuluyang umalis. Napailing si Alaina. Sigurado ka bang sa akin itong kape? Sino nagpadala? Opo, Miss Pandicute. Sigurado po akong sa inyo yan. Wala akong ideya kung sino ang nagpadala. Dahil delivery man lang naman po ako eh. Bakit ba Miss Pandicute ang tawag mo sa akin? Natatawang tanong ni Alaina kay Kael. Cute ka. Masisisi mo ba ako? Huwag mo na nga akong bulahin. Ako, nambobola. Hindi ako katulad ng iba, Miss Pandicute. Hindi lang ako malakas mambola. Malakas din ako magmahal. Kaya saan ka pa? Kay Kael Navarro ka na. Nangingising sabi nito. Napatitig si Alaina sa lalaki. Hindi niya mapigilang maging komportable agad dito kahit ngayon lang sila nagkausap. May something kay Kael na hindi niya alam. Something na para bang nagpapaunlak sa kanya para mas kilalanin pa ito. Hindi ba bilis magtiwala si Alaina, lalo na sa mga lalaki. Pero ibang-iba si Kael kung ikukumpara sa mga lalaking nakausap na niya. Bukod sa gwapo, mabait din ito. Mahahalata rito na mabuti ang ugali nito, na isa pa man din sa gusto niya sa isang lalaki. Sige na nga, kukunin ko na itong kape kahit na hindi naman ako sigurado na para sa akin talaga. Mahinahon niyang wika bago kinuha ang kape. Para sa talaga yan, Miss Pandicute. Sana nga, baka kasi mamaya habulin ako ng totoong may-ari eh. Natatawang tugon ni Alaina kay Kael. Pag ginabol ka, rest baka natin agad. Halakhak naman ni Kael bago ito tumingin sa mga nakadisplay na tinapay. Pabilang nga ulit ng pandiko ko, Miss Pandicute. Ilan? 10 ulit? Oo, ang sarap eh. Ngumiti si Alaina. Recipe yan ng lola ko. Itinuro niya sa akin bago siya mamatay. Sagot ni Alaina rito bago naglagay ng 10 pandikoko sa supot at inabot iyon kay Kael. Nagbagbayad ito, agad niya itong sinuklian. Pero iyong sukli inihulog nito sa tip box. Salamat Kael. Maliit na bagay, Miss Pandicute. Sige na, mauna na ako. May mga i-deliver pa kasi ako eh. Sige, ingat ka. Sumubo muna si Kael ng 1 pandikoko bago ito sumaludo sa kanya at tuluyang umalis ng shop niya. Malapad ang ngiti ni Alaina habang pinagmamasdan ang papalayong bulto nito. Sa lahat yata ng mga lalaking nakilala niya, si Kael na yata ang pinaka-genuine. Crotch mo siya Ma'am Alaina. Napapitlag agad si Alaina nang marinig ang tinig ni Raul. Hindi niya namalaya na nasa tabi na niya ito ng oras na iyon. Ha? Anong crush ka riyan? Nakangiti ka habang pinagmamasdan siyang lumayo. Parang imposible naman kasi na nakangiti ka na walang rason. Paano bang ayaw mo siyang umalis? Bumuntong hinga si Alaina. Mabuti na lang at dumating pala si Raul dahil kung hindi niya pa mapapagtanto na wala na si Kael. Kung ano-ano agad ang iniisip mo, Raul. Mabait kasi siyang tao. Alam nga namang sumimangot ako sa kanya the whole time na magkausap kami, hindi ba? Ang pangit naman tingnan nun. Besides, komportable ako sa kanya. Ewan ko ba? May something sa kanya na hindi ko may paliwanag. Umpisa na yan, ma'am. Umpisa ng alin? Nakabusangot na tanong ni Alaina kay Raul. Umpisa para magkamabutihan kayong dalawa. Tapos sa dulo, kayo pala ang para sa isa't isa. Ay, kilig-kifi mo no? At sinundot-sundot pa nito ang tagiliran niya. He, tumigil ka nga Raul. Suway niya rito. Ikaw na nga muna magbantay, magbabanyo lang ako. Hindi na niya hinintay pang tumugon si Raul. Dali-dali niyang dinako ang banyo at nang marating niya, agad siyang pumasok. Nilock niya ang pinto bago sumilay ang malapad na ngiti sa mukha niya. Sa loob yata ng ilang buwan, ito ang unang beses na umakto siya ng ganito, na parang wala siyang malaking problema na kinakaharap. At ayaw man niyang ipagkaila, pero kinikilig siya sa mga sinabi ni Raul patungkol kay Kael. Bakit kaya ganon gayong ngayon lang sila nagkakilala? Marahil ay dahil sa sobrang bukal ng puso ni Kael
na madalang na yatang makita sa mga lalaki ngayon. Lumipas pa ang mga araw, napapadalas na ang pagpunta ni Kael sa shop niya. Palagi itong may dalang kape na para raw sa kanya at kahit hindi sigurado, kinukuhan na rin ni Alaina dahil ayaw niyang masayang ang effort ni Kael na ma-deliver iyon sa kanya. At as usual, pagkatapos, palagi rin itong bumibili ng bestseller niyang pandikoko. Dahil sa napapadalas na pagkikita, tuluyan ang naging close si Alaina sa lalaki. May kakaiba talaga rito na mahirap nang mahanap sa mga lalaki ngayon. Para bang anghel ito na ipinatapon sa lupa at para makabalik, kailangan itong gawin ang misyong iniatas dito. Gwapo na, napakabait pa ni Kael. Hindi siya naiilang dito. Komportable siyang makipagkwentuhan dito kahit nga ang buhay nilang dalawa na pag-usapan na rin nila. Good morning, Miss Pandicute! Umaga pa lang, ramdam na agad ni Alaina ang pamumula ng magkabila niyang pisngi sa tinuran ni Kael. Gaya ng dati, may dala na naman itong kape. Order na naman for me? Mahinang tumawa si Alaina bago umiling. Tuwing umaga na lang ako nakakatanggap ng kape Kanino kaya galing to? Baka sa secret admirer mo. Pang-aasar ni Kael sa kanya habang sarap na sarap sa pagkain ng pandikoko. Secret admirer? Bakit naman ako magkaka-secret admirer? Dapat nga alam mo kung sino ang nagpapadala niyan Imposible namang wala kang secret admirer. Sa ganda mong yan, parang duda akong wala. Halakhak ni Kael. Maski ako, hindi rin alam kung sino nga ba ang nagpapadala niyan sa'yo, Miss Pandicute. Alam mo naman, delivery man lang ako. Pumupunta ako sa coffee shop para i-pick up yung kape. Tapos, para may deliver sa'yo. Pero kung sino man yun, swerte niya sa'yo. Nakangiti pang dagdag ni Kael. Napakunot noo si Alaina. Paano mo naman nasabi na swerte ako sa kanya? Ta kanyang tanong. Tinatanong pa ba yan? Maganda ka tapos mabait pa. Sino bang hindi mahuhulog sa isang katulad mo? Wala, hindi ba? Perpekto ka, Miss Pandicute. Yan ang rason kaya nahulog ako sa'yo. Yung secret admirer mo. Sabay kamot pa ni Kael sa batok nito. Naningkit ang mga mata ni Alaina ng sandaling iyon habang nakatitig sa maamong mukha ni Kael. Hindi naman manhid si Alaina. Bakit ganito at may nararamdaman siyang something kay Kael? Besides, bakit parang may gusto ring ipahiwatig ito sa kanya? Naguguluhan siya ng oras na iyon. Sa maamong personalidad ni Kael, sino bang babae ang hindi mahuhulog dito? Pakiramdam ni Alaina, unti-unti na siyang nahuhulog kay Kael sa lalaking kakakilala lang niya. Kung tutuusin, hindi dapat siya magtiwala agad dito. Pero heto siya ngayon, komportable itong kausap. Ni hindi niya naramdaman na may dala itong panganib para sa kanya. Sunod-sunod na lang na napailing si Alaina. Sa tuwing pinagmamasdan niya si Kael, para bang nagbubunyi ang puso niya. Mahal na ba niya ito? Bakit naman ang bilis yata gayong hindi pa naman sila matagal na magkakilala? Marami ka pa yatang pagde-deliveran, Kael. Sige na, umalis ka na. Aray ko, Miss Pandicute. Pinagtatabuyan mo na ba ako? Nakanguso at parang batang tanong ni Kael sa kanya. Natatawang umiling si Alaina. Seriously? As if naman wala kang trabaho na kailangang gawin. Kung wala, maghapon kang welcome rito. Masaya naman akong kakwentuhan ka, pero pareho tayong may trabaho, di ba? Umiling si Kael bago kumibit balikat. Mabuti na lang masarap itong pandikoko mo. Napagaan ito ang damdamin ko. Sige na, Miss Pandicute. Mauna na ako. Enjoy your day, Don't be stressed. Ikaw rin, Kael. Tumango si Kael bago ito tuluyang lumisan ng shop niya. Nakangiti pang sinundan ni Alaina ng tingin ang papalayong bulto ng lalaki bago ito tuluyang mawala sa paningin niya. Lord, bakit ganito? Alam mo namang may problema ako. Bakit mo dinala si Kael sa akin? Natatakot ako, Lord. Mahal ko na yata siya. Bakit? Bakit ngayon pa? Bulong ni Alaina. Hindi na alam ang iisipin dahil kung ano-ano ang umiikot sa utak niya ng oras na iyon. At hindi pa siya matitigilan sa pag-iisip ng malalim kung hindi pa nag-ingay ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Bumuntong hininga si Alaina bago dinukot iyon at mula sa screen napagtanto niyang iyon at iyon na naman ang tumatawag. Mom, iyan ang nasa screen. Pero imbis na sagutin, ibinalik na lang ni Alaina ang cellphone sa bulsa
at hinayaan iyon na magring ng magring kahit abala sa pagtatrabaho. Madilim na nang nakaalis si Alaina sa bakery shop niya. Sakay ng kanyang motorsiklo, minaneho niya ito pauwi sa kanyang apartment. Malalim ang iniisip niya habang nagmamaneho. Iniisip niya kung totoo ba ang nararamdaman niya para kay Kael. Sa loob ng maraming araw na kausap niya ito, mas lumalalim pa ang nararamdaman ni Alaina para rito hanggang sa isang araw na pagtanto niyang mahal na niya ito. Nag-aalangan pa siya nung una sa desisyon ng puso niya. Pero huli na upang pigilan sapagkat tuluyan na siyang nahulog sa lalaking hindi niya inaasahan na magkakaroon ng parte sa puso niya. Hindi pa man nakakailang minuto si Alaina sa pagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang bigla siyang nawala ng balanse. Pero bago ito, may narinig pa siyang pumutok. Kalmado lang si Alaina ng sandaling iyon. Mabuti na lang at mabagal lang ang pagmamaneho niya kaya naman naitigil niya agad iyon sa tabi. At nasapo na lamang niya ang kanyang noo nang makitang flat ang unahang gulong ng motorsiklo niya. Inis na napamura si Alaina. Kung kailan malapit na siya sa apartment niya, tsaka naman siya naflatan. Hindi niya alam ang gagawin ng oras na iyon lalo pat unti-unti nang bumabagsak sa kalangitan ang ulan. Anong gagawin ko? Bakit ngayon pa to? Miss Pandicute? Agad na napabaling si Alaina sa pinanggagalingan ng boses at natanaw niya sa di kalayuan si Kael. Sakto naman nakakababalang nito sa motorsiklo nito at naglalakad na palapit sa kanya. Thank God, Kael! Ano nangyari, Miss Pandicute? Bigla ako naflatan. I don't know what to do. Mabuti na lang nandito ang superhero mo. Maliit na bagay, Miss Pandicute. Nandito ako. Ililigtas kita. Saan ka ba nakatira para maihatid kita? At kumindat pa ito sa kanya. Natatawang napailing si Alaina. Siguro mga 3 minutes away from here. Paano itong motor ko? Ako nang bahala, Miss Pandicute. Bumalik si Kael sa motorsiklo nito at may kinuha sa compartment. Pagbalik sa kanya, may dala na itong lock chain. Malayo pa rito ang repair shop, kaya mas maigi kung iwanan muna natin. Sure ka? Paano ka naman nakakasiguro na hindi mananakaw yung motor ko? Nakangusong tanong ni Alaina habang kinakabit ni Kael ang lock chain sa motor niya sa may bakal. Kapag nanakaw, bibilhan kita ng bago. We, kaya mo? Bakit hindi? May pagmamayabang na usal ni Kael bago ito tumayo. Ako pa ba, Miss Pandicute? Sino ba ako para bilhan mo ng motor? Halakhak ni Alaina. Wala ka bang tiwala sa akin? Okay, sabi mo eh. Tumigil ka nga, Kael. Tara na, lumalakas na ang ambon. Baka magkasakit na tayo nito. Ngumisi si Kael bago iminuwestra ang kamay sa direksyon ng motor nito. Lead the way, Miss Pandicute. Eto na naman ang pakiramdam ni Alaina. Hindi man niya nakikita ang sarili pero alam niyang namumula na ang magkabila niyang pisngi. Umiling siya bago naglakad palapit sa motorsiklo ni Kael. May helmet na naman siya kaya naman hindi na siya nangamba sa kaligtasan niya. Maski si Kael ay secure din ang ulo. Unang sumampa si Kael. Hinayaan niya munang buhayin ng lalaki ang makina ng motor nito bago umangkas sa likod nito. Hindi ka ba yayakap sa akin? Tanong ni Kael sa kanya. Mariing napalunok si Alaina ng sandaling iyon habang nakatitig sa bewang ni Kael. Pinag-iisipan niya kung yayakap ba siya o hindi. Sa huli, natagpuan ni Alaina ang mga kamay na humawak sa magkabila nitong balikat. Nahihiya siya. Ewan, pero pakiramdam ni Alaina ay aatakihin siya kung tangkain niyang yumakap sa lalaking nagpapatibok ng puso niya. Maya-maya pa, walang pasabing pinaandar ni Kael ang motorsiklo nito. Nabigla si Alaina sa ginawa ng loko kaya bigla siyang napayakap dito. Mahigpit. Animoy wala na siyang balak bumitiw ng oras na iyon. Ramdam ni Alaina ang maskuladong katawan ng lalaki. Ramdam niya mula sa loob ng t-shirt nito ang mga nag-uumbuka nitong abs na ikinalunok niya ng 1,000,000 beses. Diyos ko! Palagi siyang pinapakitaan ni Kael ng motibo kaya paano niya pipigilan ang sarili na mahulog dito kung ganito ito sa kanya. Sa gulat ni Alaina, hindi na siya nakabitiw pa sa pagkakayakap kay Kael hanggang sa makarating sila sa apartment niya. Dito ka pala nakatira? Tanong ni Kael nang makababa siya sa motorsiklo nito. Oo, kasama ko ang isa kong kaibigan. Nga pala, salamat sa paghatid mo sa akin, Kael ha.
Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Salamat talag. Hindi pa man natatapos si Alina sa pagsasalita nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halika muna sa loob, Kael! Aya niya pa sa lalaki. Tumango naman ito kaya naman hinila na niya ito hanggang sa makarating silang dalawa sa unit niya. Dito ka muna magstay hanggang sa tumila ang ulan. Salamat, Miss Pandicute. Simple lang pala ang bahay mo, no? Akala ko sa mansyon ka nakatira. Dati, oo. Sagot ng isang boses. Nang balingan iyon ni Alina, nakita niya si Stella na kakalabas lang ng banyo. Stella? Hiyaw ni Alina sa pangalan ng kaibigan. O bakit? Totoo naman, di ba? Inirapan ni Alina ang kaibigan bago ibinalik ang atensyon kay Kael. Huwag kang maniwala sa kanya, Kael. Atribida lang siya. Nga pala, siya si Stella, yung tinutukoy ko na kasama ko rito. Ay Stella, Kael nga pala. Baka ikaw ang magpapawala ng problema ng kaibigan ko. Wika ni Stella. Problema? Anong Naku, huwag ka na makinig sa kanya, Kael. Suway ni Alina sa lalaki. Napakunot noo si Kael ng oras na iyon habang si Stella naman ay nagpaalam na magluluto ng sopas dahil mas lalong lumakas ang ulan. Tahimik si Alina habang nakaupo sa dulong sofa habang ganon din si Kael. Magkalayo silang dalawa. Pero ramdam ni Alina na nakatingin sa kanya si Kael. May dapat ba akong malaman, Alina? Seryosong tanong ni Kael sa kanya. Ito yata ang unang beses na naging seryoso ito. At ito rin yata ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan niya. Bumuntong hininga si Alina bago bumaling rito. Tama nga, nakatingin ito sa kanya habang ang mukha ay hindi maipinta ang matinding pag-aalala sa kanya. May mga bagay na hindi ko na pwedeng sabihin, Kael. Mga bagay na nalabas ka na roon. Tugon niya rito sa mahinahong tinig. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi naman sa ganon, Kael. Personal kasi ito. Gustuhin ko mang sabihin pero mas mabuting wag na. Basta, hayaan mong ako na lang ang mag-isip nito, Kael. Ayaw mo bang makatulong ako na solusyonan yung problema mo? Alina, mag-iisang buwan na tayong nag-uusap. Isang buwan na rin akong pabalik-balik sa shop mo. Ganon ba kahirap kunin ang tiwala mo? Lumunok si Alina. I trusted you, Kael, since day one. But, I don't know. Sa tingin ko, hindi pa ako handang sabihin ito dahil... Dahil kakain na tayo. Luto na ang sopas, tamang-tama sa malamig na gabi. Mabuti na lang at nagsalita si Stella kaya naman dali-dali siyang tumayo at lumapit dito. Nailang na si Alina kay Kael ng sandaling iyon. Hindi na siya nakatingin pa rito. Nakayoko lang siya habang kumakain. At nang matapos silang kumain, nagpaalam na itong aalis na kahit patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Gustuhin man niya itong pigilan pero wala na siyang nagawa pa kundi hayaan ito. Ano? Mahal mo ang lalaking yun? Agad na reaksyon ni Stella nang aminin ni Alina ang totoo rito. Ang hirap, Stella. Ang hirap niyang hindi mahalin. Sinubukan ko namang pigilan itong puso ko. Lahat na yata ginawa ko. Pero walang nangyari. Bigla ko na lang namalaya na mahal ko na siya. If you really love him, then tell him. Mukha namang maayos siyang tao eh. Kanina, habang tinitingnan ko siya, I feel like he's the man na pinapangarap ng mga kababaihan, including me. Besides, mukha namang type ka niya. Mabilis na umiling si Alina. I love him, but I can't tell him. Ramdam ko rin na may motibo siya sa akin. He's been good to me, Stella. Pero ayoko siyang madamay sa magulo kong buhay. Paano kung isang araw, makita ako ni na mom at dad tapos... May chance ka nang sabihin sa kanyang totoo kanina, Alina. Bakit hindi mo na lang inamin sa kanya na tumakas ka sa inyo, na ikakasal ka sa lalaking hindi mo mahal? Malay mo, matulungan ka niya. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo siya hahayaang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko, from Kael's eyes, may willingness doon na gusto kanyang tulungan. Usal ni Stella na ikinatayo ni Alina sa kinauupuan. Kung ano man ang sinabi ni Stella, totoo ang mga iyon. Ilang buwan na rin ang nakakalipas nang tumakas siya sa bahay nila sa probinsya. Iniwan niya ang buhay niya roon at nagtungo siya rito sa syudad upang magbagong buhay sa kadahilanang hindi niya matanggap na nagawa siyang ipagkasundo ng mga magulang niya sa lalaking hindi naman niya kilala
at higit sa lahat, hindi mahal. Natatakot siyang mabuhay kasama ang lalaking iyon kaya nagpasya siyang umalis at iwanan ang marangyanyang buhay upang mamuhay ng simple at walang kumukontrol sa kanya. At ngayon, natatakot siya para kay Kael. Paano kung umamin siya rito? Paano kung mahanap siya ng mga magulang niya? Hindi na niya alam ang mangyayari. Pero isa sa sigurado niya ay mapapahamak ito. Kailangan ko siyang ipagtabuyan sa buhay ko, Stella. Mahal ko siya, pero kailangan ko siyang ilayo sa akin. What if dumating sina mommy at daddy? What if sakta nila sa Kael? What if puro ka nalang what if, Alina? Nakakainis ka na sa totoo lang. Bilang kaibigan mo, gusto ko ring magkaroon ka ng kasiyahan mo. And I think si Kael na yun. At anong pakialam ng mga magulang mo kung mahal mo si Kael? Mahal mo siya by heart. Bakit? Mas gugustuhin mo bang pakasalan ng lalaking hindi mo naman mahal? O manatili sa lalaking itinitibok ng puso mo? Seriously speaking, Alina, I'm just saying this for you. For your own sake. They can't control you anymore. You're 27 already. Ikaw na dapat ang magdedesisyon sa buhay mo. At higit sa lahat, ikaw ang magpapasya kung sinong lalaki ang papakasalan mo o hindi. Mahabang litanya ni Stella na ikinatigil ni Alina. Akala mo ba ganun yun kadali? Tumalim ang tingin ni Alina sa kaibigan at bahagyang umangat ang boses niya. Kung madali lang, matagal ko nang sinabi kay Kael na mahal ko siya. Pero hindi, Stella. Hindi. Nahihirapan ako. Iniisip ko, sino bang pipiliin ko? Ang kaligtasan ba ni Kael o ang mommy at daddy ko? Iniisip ko si Kael dahil ayoko siyang madamay. Naiintindihan ko ang punto mo, Stella. But you're too much. Kahit kailan hindi naging madali sa akin to. I left my hometown para magbagong buhay at kalimutan ang dati kong buhay. Pero ano to? Bakit? Bakit napag-usapan natin? Pwede bang… di sana hindi mo na sinabi sa akin na mahal mo pala ang lalaking yon kung ayaw mo palang pag-usapan ng buhay mo. Bakit parang naging kasalanan ko pa, Alina? Bakit? Bakit parang naging kasalanan ko na nabuksan itong topic na to? Nandito lang naman ako para tulungan ka. Bakit parang nagmukha akong masama? Naluluha na si Stella ng sandaling iyon habang kalmado pa rin. Sorry, Stella. Hindi ko sinasadya. Nilapitan ni Alina ang kaibigan pero humakbang ito patalikod. Stop, Alina. Hindi ko tinatanggap ang sorry mo. I hate you. At kung gusto mong magkaayos tayo, fix this matter first. Bulalas ni Stella bago ito tumakbo papasok sa loob ng silid nila. Napapadyak si Alina sa inis. Hindi na niya namalaya na namalisbis na ang luha niya sa kanyang mga mata. Aminado siya na may pagkakamali siya at nagsisisi siya sa mga nasabi niya sa kaibigan. Gustuhin man niyang puntahan ito, hinayaan na lang niya muna. Bumalik na siya sa sofa. Hinayaan niya munang mapag-isa ang kaibigan kaya naman sa sofa na lang siya natulog hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Nadismaya si Alina nang makita ang silid ni Stella. Wala na ito, pati mga gamit ay nawala na rin. Naupo siyang inis sa kama, nagsisising pinagsabihan niya ito. Sana hindi na lang siya nagtaas ng boses. Alam niyang nagpapalamig lang si Stella, kaya imbis na malungkot, naghanda na lang siyang pumasok sa bakery shop. Paglabas ng unit, napahinto siya. Maayos na ang motorsiklo niya. Wala na ang flat sa harapang gulong. Si Kael agad ang pumasok sa isip niya. Napangiti siya pero sabay din ang kaba. Paano niya sasabihin kay Kael ang totoo tungkol sa buhay niya? Hindi pa siya handa. Nangangamba pa siya. Napailing na lamang siya bago sumakay sa motor at nagtungo sa shop. Mukhang kulang ka sa tulog ngayon, Ma'am Alina. Puna ni Daniela habang abala sa pagmamasa. Mapait ang ngiti ni Alina. Marami lang iniisip, Daniela. Okay ka lang ba, Ma'am? Kung gusto niyo pong magpahinga muna, kaya naman naming magtrabaho dito eh. Ramdam ni Alina ang concern nito, kaya pinilit pa ring ngumiti kahit wala siyang lakas. Ayokong pabayaan ang shop ko. Okay lang ako, Daniela. Don't worry. Tumango si Daniela at bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng baking, lumabas si Alina para tulungan si Raul sa tindahan. Pero sakto namang dumating si Kael. May dala na namang kape. Order for Miss Pandicute. Masiglang bati nito habang inilalapag ang kape sa estante. Hindi siya pinansin ni Alina. Sa halip, tumingin si Alina kay Raul.
Yung cake na ipipick up mamayang 10:00, okay na ba? Handang-handa na, ma'am. Pwede nang kunin. Tumango siya. Sige, maiwan muna kita Miss Bandicoot, di mo ba ako papansinin? Hindi siya makatingin kay Kael. Nanatiling nakayuko. Pinipigilan ang emosyon. Sa huli, huminga siya ng malalim at tiningala ito. Umalis ka na, Kael. Mariin niyang sabi. Napabagsak ang panga ng lalaki. Anong nangyari, Alina? Wala akong rason para magpaliwanag. Basta umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Iyon lang ang gusto ko. Please, pakinggan mo ako. Gusto ko lang marinig mula sa'yo kung bakit mo ako pinalalayas. Sa tingin ko, deserve ko naman ng paliwanag, di ba? Maayos tayo kahapon, di ba? Bigla ka na lang nagbago. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Tahimik si Alina. I'm really sorry, Kael. Kahit sabihin ko sa'yo, I don't think mag-work pa rin tayo. Kahit bilang magkaibigan. May mga bagay na di mo na kailangang malaman. So please, umalis ka na. And don't ever come back. Masakit para kay Alina ang mga salitang binitawan niya. Hindi ito patas, pero iniisip niya lang ang kaligtasan ni Kael. Ayaw niyang madamay ito kung sakaling matagpuan siya ng kanyang mga magulang. Mas mabuting layuan na lang niya ito habang maaga pa. Pero imbis na sumunod, umiling si Kael at nanindigan. Please, Alina, sabihin mo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Magkaibigan tayo, di ba? Paano kita matutulungan kung hindi mo ako pagbubuksan? Hindi ko kailangan ng tulong mo, Kael. Umalis ka na lang, please. Gusto mo bang lumuhod pa ako? Sigaw niya. Kalma lang, Ma'am Alina. Pigil ni Raul, sabay hawak sa balikat niya. Umiling siya. Kung ayaw mo magalit pa ako, Kael, please, umalis ka na. Simula ngayon, tapos na ang connection natin. Today, we're no longer friends. At kung ipipilit mo pa, wala na ako magagawa. Unti-unting bumagsak ang luha ni Alina. Tahimik lang si Kael, gulat at hindi makapaniwala. Ilang saglit pa siyang tinitigan ni Alina bago siya tumalikod at lumayo. Nagtuloy siya sa banyo. Doon, humagulgol siya habang nakasandal sa pader. Sobrang sakit ng ginawa niya. Hindi niya akalaing ganito pala kabigat ang magpaalam sa taong mahal mo. Pero alam niyang kailangan ito para sa kapayapaan ni Kael. Hindi na mabilang ni Alina kung ilang beses nagpapabalik-balik si Kael sa bakery shop nila. Minsan, personal pa talaga itong pumupunta sa apartment niya para lang makausap siya. Pero gaya ng dati, ipinagtatabuyan niya lang ito kaya paulit-ulit lang siyang nasasaktan. Di ko alam na gawa ko para gawin mo to sa akin, Alina. Umiiyak na si Kael sa labas ng unit ni Alina habang siya'y nakasandal sa pinto at pinipigilan ang sarili na umiyak. Maayos naman tayo noon Masaya tayo. Nasasaktan ako, Alina. Nasasaktan ako hindi dahil sa ginawa mo sa akin. Nasasaktan ako dahil hindi man lang kita nagawang tulungan na masolusyonan ang problema mo. Please, Alina, magsabi ka sa akin. Kahit ano pa yan, iintindihin ko. Hindi ko kaya na ganito tayo. Pakiramdam ko, mawawala na ako sa sarili ko. Nakagat na ni Alina ang ibabang labi ng sandaling iyon dahil ramdam niyang malapit na siyang madala sa mga tinura ni Kael. Damang-daman niya ang pagmamakaawa nito, pero nanatili siyang tahimik, walang kibo habang patuloy na nagmamakaawa si Kael sa labas. Subalit maya-maya pa hindi na nakayanan ni Alina kaya dali-dali siyang tumakbo sa silid at doon ibinuhos ang emosyong kanina niya pa dinidibdib. Hindi na niya alam ang gagawin. Minsan iniisip niya kung sasabihin niya ba kay Kael ang totoo. Pero natatakot siya. Kung ipagtapat niya rito ang totoo, baka kung ano ang gawin nito kaya nanatili siyang tikom upang protektahan ito. Masakit para sa kanya, pero tinitiis niya. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay na kailangan kang isuko alang-alang sa kapakanan ng mahal mo. Lumipas pa ang maraming araw. Nagpatuloy si Kael sa pakikiusap. Kahit paulit-ulit niya itong ipinagtatabuyan, patuloy pa rin ang pagbalik nito. Awang-awa na siya kay Kael. Paano niya ito magagawang kalimutan kung patuloy itong nagpapakita ng motibo sa kanya? Napabuntong hininga si Alina sa gitna ng paggawa ng tinapay. Hindi niya mabilang ng araw na iyon kung ilang beses siyang huminto para lang mag-isip ng kung ano-ano.
lalo na tungkol kay Kael na kailan may hindi nawala sa isipan niya. Ma'am, ilang beses nang pabalik-balik si Kael sa shop. Palaging ikaw ang hanap. Untag ni Daniela sa kanya. Hayaan mo siya, Daniela. Huwag mo na siyang pansinin. Mapapagod din siya. Ma'am, hindi naman po sanang hihimasok ako Pero maski po si Raul, nagtataka na rin po. Saksi po kami kung paano nabuo ang pagkakaibigan niyo ni Kael. Pero biglang gano'n na lang po ang nangyari. Ma'am, pwede po bang malaman ang rason? Dama niya ang matinding pagtataka sa boses ni Daniela. Naiintindihan niya ito. Aminado siya na kahit malapit siya sa mga staff niya, hindi niya sinasabi ang katotohanan. Wala ngang alam ang mga ito na tumakas siya at nanirahan dito sa syudad upang mabuhay ng simple. Salamat at tinanong mo ako, Daniela. I appreciate it a lot. Pero personal kasi itong issue Kahit sabihin ko, wala ring mangyayari. But thank you dahil concerned kayong lahat sa akin. Nakangiting anas ni Alaina kahit na patuloy na binabagabag ang puso niya sa ginagawa niya kay Kael. Mag-inom na lang tayo sa bar, Ma'am Alaina. Usal ni Raul na hindi niya namalaya na nasa tabi na pala ni Daniela. Pasensya na, hindi ako nag-iinom Kayo na lang, bigyan ko kayo ng pang-inom niyo. Kahit ngayon lang, Ma'am Alaina. Pansin kasi namin na ilang araw ka nang parang balisa Minsan, hindi ka rin namin makausap. Magsaya naman tayo. O kung ayaw mong mag-inom, kain na lang po tayo. Siyempre, treat mo. Ngiting-ngiting sabi ni Raul. Natatawang umiling si Alaina. Mas mabuti yan, Raul. Ayoko mag-inom. Baka kung anong masabi ko sa inyo. Sige na, tapusin nyo na ang mga kailangang tapusin para makakain na tayo. Talaga, Ma'am? Gusto ko ng steak Si Raul halatang sabik. Kahit ano pa yan. Sa sinabi niyang iyon, nagbunyi ang dalawa sa tuwa. Nagpulasan na rin sila at gumawa ng kanya-kanyang trabaho. At nang matapos, gumayak na silang lahat. At dahil minsan lang ito mangyari, dinala ni Alaina ang mga tauhan niya sa isang mamahaling restaurant. Masayang-masaya sila. Nakangiti namang pinagmamasda ni Alaina ang mga ito. Panandaliang nawala ang iniisip niya, lalo na si Kael sa kanyang utak. Dahil sa mga tauhan niya na walang ibang ginawa kundi ang patawanin siya. Dahil sa kakatawa, nakaramdam si Alaina na maiihi siya, kaya naman sandali siyang nagpaalam sa mga kasama. Nagtungo siya sa banyo ng restaurant pero habang naglalakad, hindi niya napansin na may lalaking sasalubong sa kanya. Sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakaiwas kaya nagbanggaan ang mga balikat nilang dalawa. Hindi na nagawang matapos ni Alaina ang sasabihin nang bumagsak ang panga niya. Pakiramdam niya ay napako siya sa kinatatayuan. Hindi siya makakibo at makapagsalita. Ni paglunok, hirap na hirap siya. Kael? Ang tanging lumabas sa bibig niya ng sandaling iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Kael ang lalaking nabangga niya. Miss Pandicute, hindi ako makapaniwala na... Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na layuan mo ako? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinusundan? Nagkakamali ka, Miss Pandicute. Hindi ako makapaniwala na makikita kita rito sa aking restaurant. Thank God, he listened to me. Dinala ka niya rito para... Ano? You own this restaurant? Halos isang minutong nakatitig si Kael sa kanya bago ito tumango. Yeah. Napamaang si Alaina. I can't believe this. I thought you're... Hindi na alam ni Alaina ang sasabihin dahil sa gulat. Akala ko kilala na kita. Pero hindi pa pala. Sino ka ba talaga? Puno ng pagtataka niya pang tanong sa lalaki. Sandaling natahimik si Kael bago ito nagsalita. I lied, Alaina. Seryosong imporma nito. Naglihim ako sa'yo, and I hope you could forgive me. I'm sorry dahil hindi ko sinabi ang totoo kong pagkatao. Dahil natatakot ako na kapag nalaman mo, baka layuan mo ako. Yes, ako may-ari ng restaurant na ito. At hindi talaga ako delivery man. Yung kapeng dinadala ko sa shop mo, galing yun dito. I did that on purpose. Anong ibig mong sabihin, Kael? Mariing lumunok si Kael. Mahal kita, Alaina. I did that on purpose kasi gusto kitang makita araw-araw. Nang unang beses kitang makita, nagkaroon agad ako ng interes sa'yo. I don't know, but you have something that caught my attention. Even my heart. Mahal kita, Alaina. Kaya hindi ko matanggap na bigla ka na lang nagbago.
Nabigla mo na lang ako ipinagtabuyan na para bang wala tayong pinagsamahan. It pains me, Alina. Akala ko okay tayo, pero hindi pala. Mas lalong na-estatwa si Alina sa mga narinig kay Kael. Nakatitig siya sa mga mata nito, hindi magawang makapagsalita. All this time, akala niya ay nagkakamali lang ito ng deliver sa kanya. Pero sinasadya pala nito para makita siya. Pero ang nakakagulat, mahal pala siya nito. Kaya ganoon na lang ito mag-effort sa kanya kasi iniibig na siya ng lalaking iniibig din niya. Hindi alam ni Alina ang magiging reaksyon dahil sa gulat. Hindi niya magawang alisin ang tingin kay Kael ng sandaling iyon. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Alina. I kept my real life to you. At matatanggap ko na galit ka sa akin. Pero hindi ko matatanggap na ganyan ka sa akin. Napilit mo akong ipinagtatabuyan kahit wala naman akong nagawang masama. Mahal kita, Alina. At kung ano man ang problema mo, tell me. I will help you resolve that. Please. Kita niya sa mga mata nito ang pangungusap at determinasyong tulungan siya. Pero nang malaman niya ang tunay nitong pagkatao, mas lalo siyang natakot para rito. Hindi alam ni Alina ang gagawin. Sa halip na ipagtapat ang nararamdaman, pinili niyang lumayo. Ayaw niyang madamay si Kael sa magulong buhay niya. Matapos ang tagpo sa restaurant, mas lalong hindi nawala si Kael sa isipan ni Alina lalo pat nakilala na niya ito ng tuluyan. Pero iyon din pala ang simula ng pagiging makulit nito. Pabalik-balik pa rin ito sa shop niya at paulit-ulit na nagmamakaawang kausapin niya. Pero matigas si Alina. Kahit anong pagmamakaawa nito, hindi siya nadadala sa mga salita nito. Iniisip niya lang kasi ang buhay nito. Kung sakaling hayaan niyang pumasok ito sa buhay niya, baka maging magulo na rin ang buhay nito. Kaya pinili ni Alina ang alam niyang makabubuti kay Kael. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at sinasabayan pa ng kulog at kidlat. Mag-isa na lamang si Alina sa kanyang shop, kaya naman nagpasya na siyang magsara para makapagpahinga na. Ibinaba niya na ang roll-up door nang biglang may pumigil noon. Sinilip iyon ni Alina at bumulaga ang lalaking paulit-ulit niyang ipinagtatabuyan. Si Kael. Kael? Anong ginagawa mo rito? Kausapin muna ako, Alina. Kahit ngayon lang. Hirap na ako sa sitwasyon nating dalawa ngayon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang hindi ka kausapin. Mahal kita, Alina. Hindi pa ba sapat iyon para manumbalik ang dating tayo? Pangungusap ni Kael habang matamang nakatingin sa kanya. Halos 1 minutong tinitigan ni Alina ang mga mata ng lalaki bago hinawakan ang pulso nito at hinila ito papasok sa kanyang madilim na shop. Binuhay niya muna ang mga ilaw bago seryosong humarap kay Kael na hindi niya namalaya na bahagyang namumula ang mga mata. At dahil sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, nalanghap niya ang hininga nito at doon nakumpirma niya ang nasa isip niya. Are you drunk, Kael? Mabilis itong umiling. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Tumaas ang kilay ni Alina sa tinura nito. That's why may lakas ka ng loob na puntahan ako? Hindi rin ba sapat ang mga sinabi ko sa'yo? Na walang rason para magpaliwanag? Yes, there is. There is a reason kaya ka naging ganyan sa akin. I tried to beg you, Alina. Hindi ko kaya na makita kang ganyan. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Habang buhay mo na lang bang gagawin to sa akin? Ipagtatabuyan? Ipipilit na walang rason para magpaliwanag sa akin? You're acting na parang wala tayong pinagsamahan. You're acting like I'm just a stranger to you. When in fact, magkaibigan naman tayo, di ba? Mahina ngunit puno ng sakit na tura ni Kael. Ramdam ni Alina ang bigat sa bawat salitang inusal nito. Tama nga, nakainom lang ito dahil diretso pa itong magsalita habang nakatingin pa sa kanyang mga mata. Hindi na niya alam ang gagawin. Mas lalo siyang naaawa kay Kael dahil sa emosyong ipinapakita nito sa kanya ngayon. Mahal niya ito at sa tingin niya ay dapat lang na malaman nito ang totoo. Wala na siyang magagawa pa. Ramdam din ni Alina na sobra na ang ginagawa niya kay Kael. At hindi deserve nito iyon. Gumagap muna si Alina ng sandamakmak na lakas bago tuluyang ibinuka ang bibig habang hilam ang mga mata. Mahal din kita, Kael. Nanginginig niyang pag-amin sa lalaki. Ipinagtatabuyan kita kasi iniisip ko lang ang buhay mo. Ayaw kitang madamay, Kael. Magulo ang buhay ko.
At kung magkakaroon man tayo ng connection sa isa't isa, baka may mangyari sa'yong masama. I'm sorry. I'm sorry kasi hindi ko inamin sa'yo ang totoo kong pagkatao. Nanggaling ako sa isang marangyang pamilya sa probinsya. But tumakas ako, Kael? Hindi na napigilan ni Alaina ang luha. Hinayaan na lang niya iyong mamalisbis sa kanyang mga mata habang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Tumakas ako kasi narinig ko ang mga magulang ko. Narinig ko na gusto nila akong ipakasal sa anak ng matalik nilang kaibigan. Yes, you heard it right, Kael. Pinagkasundo nila ako sa lalaking hindi ko naman kilala. At higit sa lahat, hindi ko naman mahal. Natatakot ako kasi alam kong wala akong magagawa kaya ginawa ko ang alam kong tama at makabubuti sa akin. I choose to stay away from them and live here happily and simply. Actually, sobrang saya ko nang dumating ka sa buhay ko, Kael. Ilang buwan na ang nakakalipas nang magpasya akong lumisan. At ngayon lang ako naging masaya. At dahil yun sa'yo, Kael. Dahil sa madalas mong pagbisita rito, unti-unti na akong napapalapit sa'yo. Then one day, I found out na mahal na kita. Mahal kita, Kael. Pero ayokong madamay ka. Kaya mas pinili kong ipagtabuyan ka kaysa manatili ka sa buhay ko. Natatakot ako, Kael. Natatakot ako. Emosyonal na dagdag ni Alaina. Hindi na siya makakibo ng oras na iyon sapagkat pakiramdam niya ay unti-unting nangingimi ang buong katawan niya. Hey, relax. Pagpapakalma ni Kael sa kanya bago nito masuyong sinapo ang kanyang mga kamay. Naiintindihan na kita, Alaina. Naiintindihan ko na kung bakit gusto mo akong lumayo. Pero mahal mo ko at mahal din kita. At kung gusto mong mawala ang takot at pangambang nararamdaman mo, we can work together. We can stop your parents. You're already a grown-up and an independent woman, and no one should control you except yourself. Ipakita natin sa kanila kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Malay mo, magbago ang desisyon nila na mas papaboran ka nila kaysa sa kagustuhan nila. Alaina, mahal kita at hindi ko kayang makita kang ganyan. Paano, Kael? Haharap tayo sa kanila? You don't know my father. I'm strong, Alaina. Ipaglalaban kita. Ganoon naman talaga, hindi ba? Kapag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo hanggang dulo. At kahit anong mangyari, sabay niyong haharapin sa hirap at ginhawa. At dahan-dahang inangat ni Kael ang kamay nito hanggang sa mahawakan nito ang pisngi niya. Walang kibo si Alaina. Hinayaan niya lang ito. Kahit unti-unting lumalapit ang mukha ni Kael sa kanya, hindi niya ito pinipigilan hanggang sa maya-maya pa na malaya na lang niyang magkaanib ang kanilang mga labi. Napapikit si Alaina ng sandaling iyon, lalo pat dahan-dahang gumalaw ang mga labi ni Kael. Hindi na namalaya ni Alaina na unti-unti na siyang nadadala sa ginagawa ni Kael sa kanya. Subalit sa gitna ng tagpong iyon, may biglang tumikhim. Mabilis na napamulat si Alaina at agad siyang napahiwalay kay Kael nang bumungad sa harap nilang dalawa ang hindi inaasahang bisita. Ang mommy at daddy niya. Mom? Dad? Gulat at hindi makapaniwalang anas ni Alaina bago hinawakan ang kamay ni Kael at hinila ito patungo sa likod niya. What are you doing here? Aniya pa. Thank God you're here, anak. Ang mommy niya na lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Akala namin ng daddy mo kung nasaan ka na. Nandito ka lang pala. Alalang-alala na kami sa'yo, Alaina. Hindi na dapat kayo pumunta rito, Mom. Masaya na ako rito. Lumayo na nga ako. Bakit sinundan niyo pa ako? Of course we're your parents, anak. Tingin mo, sinong magulang ang hindi hahanapin ng kanilang anak kapag nawawala? We're worried about you, Alaina. Bigla ka na lang nawala. I'm gone, but it doesn't mean I'm completely gone. Paano niyo ako nahanap? Stella told us. Sagot ng daddy niya bago ito dahan-dahang naglakad palapit sa kanilang dalawa ni Kael. Run, Kael! Umalis ka na, Kael! You're not safe here anymore. Run, Kael! Run! Utos niya sa lalaki habang sinusubukan nitong ilayo sa daddy niya. Pero nagmatigas si Kael. Nanatili pa rin ito. Walang magawa si Alaina ng sandaling iyon. Mabilis ang pangyayari. Nakita na lang niyang nakaakbay na ang daddy niya sa lalaking mahal niya. Kamusta, Kael?
Tanong ng daddy niya bago ito humagalpak ng tawa. Napakunot noo si Alina sa naging reaksyon nito. Hindi niya nakitaan ng galit ang daddy niya. Imbes, tanaw niya sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na kasiyahan habang si Kael naman ay gulong-gulo rin. Akala ni Alina ay sasaktan na ito ng daddy niya. Pero isa pala iyong pagkakamali. Bata ka pa nang huli kitang nakita. Pero ngayon, ang laki mo na. Kamukhang kamukha mo talaga ang daddy mo. Wika ng daddy niya na mas lalong nagpagulo sa utak ni Alina. Kilala mo po ako? Kalmadong tanong ni Kael. Of course. Anak ka ng matalik naming kaibigan ng asawa ko, si Cairo. Alam kong hindi mo na ako naaalala kasi bata ka pa nung huli kitang nakita. What a small world, right? Yes. Cairo is my father. And what's going on? Tila gulong-gulong usal ni Kael. Natawa ang daddy niya. Ikaw yung gusto naming ipakasal sa anak namin. Kay Alina. A few months ago, I had a chance to meet Cairo. And we talked about our lives. Tapos sabi niya, he liked Alina to be your wife. Sino ba naman ako para tumanggi? Bata pa lang, kilala na kita. At alam kong bagay na bagay kayo ni Alina. So why not na maging kayo na lang? But things didn't go as planned. Biglang nawala si Alina. Halos mahulog ang panga ni Alina sa gulat sa revelasyon ng daddy niya. Si Kael ang lalaking nakatakda niyang pakasalan? Ang lalaking mahal niya ang papakasalan niya sana? Pakiwari ni Alina ay mahihimatay siya sa gulat. Hindi niya alam ang gagawin. Natuod siya at pakiramdam niya ay nalunok niya ang kanyang dila ng oras na iyon. Sa dami ng iniisip niya, walang lumalabas sa lalamunan niya. So you mean Alina and I are supposed to get married? Si Kael, nasa boses pa rin ito ang gulat. Tumango ang daddy ni Alina. Hindi na nasabi ng daddy mo sa'yo dahil biglang ang nawala si Alina. But you know, I'm happy na makita kayong magkasama. So, hindi po kayo tutol sa aming dalawa ni Alina? Mahal ko po siya. Mahal niya rin ako. Nagmamahalan po kaming... Kahit buntisin mo na siya, okay lang sa akin. Yun naman ang plano. Ipaglapit kayong dalawa. Pero ngayon, hindi na kami mahihirapan kasi mahal niyo naman pala ang isa't isa. Tugon pa ng daddy niya kay Kael bago ito lumapit sa kanya. I'm so happy for you, anak. Pasensya na sa nangyari. Sana sinabi na lang namin sa iyo ng mommy mo kaysa narinig mo kaming pinag-uusapan yun. Sana mapatawad mo. Hindi na pinatapos ni Alina ang daddy niya dahil bigla niya itong niyakap. Mahigpit na mahigpit iyon. Animoy wala na siyang balak na pakawalan ito. Maya-maya pa, sumunod naman ang mommy niya. Halos 1 minuto silang magkayakap bago luhaan ang mga matang humiwalay sa isa't isa. You don't need to apologize, Dad. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Naging impulsive ako sa desisyon ko nang marinig ko kayong nag-usap ni Mommy. Ayoko kasing may kasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Kaya umalis po ako para hindi ako malagay sa sitwasyong hindi ko deserve. But I am here. Masaya. Napakaliit ng mundo, Dad. Hindi ko inaasahan na si Kael pala ang lalaking nakatakda sa akin. Kung noon ko pa sana nalaman, hindi na sana ako umalis. I love Kael, Dad. He's different from other men. At ang mahalin siya, ang isa sa mga desisyong kailan may hindi ko pagsisisihan. Tagos sa pusong sambit ni Alina dahil napuno ng kasiyahan ang dibdib niya. Hindi noon na puro takot at pangamba. At ang desisyon na hindi namin pipigilan ng mommy mo, anak. Thank you, Dad. At sa ikalawang pagkakataon, muling niyakap ni Alina ang daddy niya. Naging emosyonal ang tagpo nila ng oras na iyon. Masayang-masaya si Alina sapagkat suportado ng mga magulang niya ang pagmamahalan nilang dalawa ni Kael. Sa wakas, lumuwag na rin ang puso niya. Hindi na niya kailangang matakot dahil wala ng rason upang maramdaman niya iyon. So, eto pala ang bakery na tinutukoy ni Stella. Yes, Mom. Mana lang kay Mama. Halakhak ng daddy niya. Napangiti si Alina bago inaya ang mga ito sa loob upang ipatikim sa kanila ang pandikoko na namana niya pa sa lola niya. Mabuti na lang at may ilan pang natitira na niluto niya kanina kaya may nakain pa sila. Hindi inaasahan ni Alina na ang gabing iyon ay ang pinakamasayang gabi sa buhay niya.
Hindi magkamayaw ang puso niya dahil sa sobrang saya. At kahit hating gabi na, maingay pa rin sila. Masayang nagkukwentuhan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Kael. Paalala niya kay Kael nang magpaalam na itong uuwi na. Ngumiti si Kael bago siya inalayan ng halik sa kanyang mga labi. Of course, Miss Pandicute. Palagi naman ako nag-iingat para sa'yo. I guess, magkikita ulit tayo bukas, right? Natawa si Alaina. Bakit? Sasama ka ba sa probinsya? May pang-aasar niyang tanong dito. Kinagat ni Kael ang ibabang labi bago siya nito muling hinalikan sa kanyang mga labi. Oo naman. Kung saan ka magpunta, sasama ako. Hindi kita iiwan, kahit kailan. Nginitian ni Alaina si Kael bago ito niyakap ng mahigpit. I love you, Kael. Usal niya habang nakasandal ang mukha sa dibdib nito. I love you too. Sige na, bumalik ka na sa loob. You deserve to spend your time with your parents. Sayang. Akala ko, masasolo kita ngayong gabi. Che! At mahina niyang hinampas ang dibdib ng loko. Umuwi ka na nga, tapos kapag nakauwi ka nang maligo ka, ang baho mo na. Tsaka ka lang nagreklamo kung kailan naka-100 halik na ako sa'yo. Nakangusong bulalas ni Kael. Ang OA mo. Sige na nga, umuwi ka na. At siguraduhin mo lang na safe kang makakauwi Oo naman, Miss Pandicute. Ako pa. Trust me. Trust your boyfriend. Sa ikalawang pagkakataon, muling yumakap si Alaina kay Kael kahit amoy alak ito. And trust your girlfriend kapag sinabi niyang maligo. Maligo ka. Okay? Pang-aasar niya rito. Imbis na tumugon, gigil na sinunggaban ni Kael ang mga labi niya. Wala na siyang nagawa pa ng sandaling iyon. Total at mahal naman niya ito, hinayaan niya lang ito hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa kanya. Kinawayan niya pa ito at nang mawala sa paningin niya, malapad ang ngiti niya sa mga labi na bumalik sa shop upang tuparin ang kahilingan ni Kael. Ang guguli ng oras kasama ang mga magulang niya dahil sa ilang buwan niyang pagkakalayo sa mga ito. Totoo nga, minsan may mga twist ang buhay na di mo inaasahan. Tulad kay Alaina, hindi niya alam na ang lalaking mahal niya ay siya palang dapat niyang pakasalan. Wala siyang pinagsisihan sa pagmamahal kay Kael. Kung meron man, ay yung hindi niya agad inalam kung sino ang ipapakasal sa kanya. Natakot lang siya noon, pero ngayon, masaya na siya. Kasama ang lalaking ipinagkaloob ng Diyos. Ang sarap ng ganito, babe. Sana ganito na lang palagi. Ani Alaina habang nakahiga sa damuhan, ang uloy nakaunan sa braso ni Kael. Ang gaan sa pakiramdam. Hindi tulad ng nasa Maynila ako. Laging mabigat. Pero ngayon, gusto ko na lang manatili sa tabi mo habang buhay. It would have been better kung sinabi mo lahat agad. Sagot ni Kael. Pero masaya pa rin ako. Dati pinapangarap lang kita. Ngayon, kasama na kita. Thank you, babe, for letting me in. I promise, hindi ko sasayangin ang bawat sandali sa piling mo. Mahal kita kasi alam kong deserve mo. You have a kind heart, Kael. Akala ko wala nang matinong lalaki. Pero dumating ka. Nagbago ang paniniwala ko. Malambing na wika ni Alaina sabay haplos sa pisngi ni Kael. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, babe. My Miss Pandicute. Tugon ni Kael sabay dukot ng maliit na kahon sa bulsa. Nang makita ito ni Alaina, agad siyang napabalikwas. Ngumiti si Kael, bumangon at lumuhod sa harap niya. Dati, pangarap lang kitang maging girlfriend. Kahit ilang beses mo akong itaboy, hindi ako sumuko. Pero ngayon, gusto kong pangarapin ang habang buhay na kasama ka. Babe, will you marry me? Hindi agad nakasagot si Alaina. Nanlaki ang mata, napuno ng luha. Luha ng saya. Of course, I will marry you. Sambit niya habang nakangiti. I've been waiting for this moment. Thank you, babe. Ani Kael habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Tiningnan ni Alaina ang kamay niya. Ang ganda ng singsing. Hindi siya makapaniwala. Sa sobrang saya, niyakap na lang niya si Kael ng mahigpit. Ang fiancé niya. Is that Stella? Tanong ni Kael. Napalingon si Alaina at agad tumayo nang makita si Stella na paparating. I'm sorry,
Hindi na siya pinatapos ni Alina. Agad niya itong niyakap. Hindi mo kailangang mag-sorry, Stella. Naiintindihan kita. Dahil sa'yo, naging masaya ako. Tingnan mo. Sabay pakita ng kamay niya. I'm getting married! Naiyak si Stella. I'm so happy for you, Alina! Ginawa ko lang ang alam kong tama. Kahit nagkalayo tayo, magkaibigan pa rin tayo, di ba? Tumawa si Alina. Sino bang nagsabing hindi na? Misunderstanding lang yon. Ako nga dapat ang mag-sorry. Don't you dare apologize soon to be Mrs. Navarro? Natatawang putol ni Stella. Tapos binalingan si Kael. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko, ha? Hindi mo ako kilala. Promise, I won't. Sagot ni Kael habang nagtaas pa ng kamay na parang nanunumpa. Napailing si Alina habang natatawa. Pero sa puso niya, sobrang saya. Napasagot siya ng oo sa proposal ni Kael at maayos na rin sila ng matalik niyang kaibigan. Ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Sa kabila ng mga pinagdaanan niyang takot at pangamba, natutuhan ni Alina na darating talaga ang tamang panahon para sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Napagtanto niya na hindi dapat minamadali ang tadhana sapagkat kapag handa ka na, kusa itong darating, kasama ang tamang taong makakasama mo habang buhay. At sa wakas, natapos na ang isang kabanata sa buhay niya. Isang kabanatang masaya, maayos at puno ng pagmamahal. Kasama ang mga taong laging nasa tabi niya at sumusuporta sa kanya. Siyempre, kasama na rin ang lalaking iibigin niya habang buhay. Hindi pa ito ang katapusan ng lahat, kundi simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. At ngayon, handa na siyang yakapin ang bagong simula ng may tapang, tiwala at pusong puno ng pagmamahal. Wakas.